Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa Maynila, isang mag-aaral sa high school na nagngangalang Ana ang sumugod sa isang istasyon ng pulisya, nag-aalab sa galit para ipagtanggol ang kanyang ina. Subalit, ang kanyang katapangan ay siya pang magiging dahilan upang masilo siya sa isang madilim na network na pinamumunuan ng mga taong nasa likod ng uniforme. Nang siya ay dukutin, ang kanyang ate, isang sundalo ng Special Forces ng Philippine Army, ang siyang kikilos upang buksan ang isang malawak na konspirasyong hindi kailanman inakala ng sinuman. Tanghali tapat. Ang araw ay parang isang nagbabagang bola ng apoy na walang awang sinusunog ang bakura ng Manila Police District Station 3. Ang hangin ay napakainit na para bang bawat ihip nito ay nagdadala ng apoy, sapat na para mapapikit ang sinuman sa tindi ng liwanag. Ang sementadong sahig ng istasyon ay sumasalamin sa nakakasilaw na sikat ng araw, na pumilit kay Ana na bahagyang ipikit ang kanyang mga mata habang tinatahak ang pasukan. Kahit na nagsisimula ng mamuo ang pawis sa kanyang sentido, ang kanyang mga hakbang ay hindi na tinag. Mayroon siyang dala na mas nag-aalab pa kaysa sa panahon ng araw na iyon, isang galit na parang baga, handang magliyab anumang oras. Suot ang kanyang puting blusa at asul na palda na medyo lukot na mula sa mahabang biyahe, mabilis at walang pag-aalinlangan siyang lumakad. Tila bawat init na sumasalubong sa kanyang talampakan mula sa semento ay nagiging dagdag tulak lamang sa kanyang determinasyon. Maaaring hindi marinig ang kanyang tinig, ngunit ang buong kilos ng kanyang katawan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang salita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon diretso sa pinto ng istasyon. Binaliwala niya ang mga pulis na nagtatakang napapatingin sa isang dalagitang may daladalang bigat na hindi pangkaraniwan. Ang kanyang paghinga ay mabigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa damdaming kumukulo sa kanyang dibdib. Bawat paghinga ay isang pagpipigil upang hindi sumabog ang kanyang galit bago ang tamang oras. Si Ana ay hindi tipo ng babae na madaling matakot, pero iba ang araw na iyon. May isang katapangan na pilit na lumabas, dala ng sakit at kawalang katarungan na naipon sa kanyang puso. Ang alaala ng kanyang inang si Aling Nena, na kinikilan at siniraan ang paninda ng isang pulis na nagngangalang Berto, ang lalong nagpatibay sa kanyang mga hakbang. Malinaw pa sa kanyang isipan kung paano umuwi ang kanyang ina na may namumugtong mga mata, bitbit ang isang walang lamang basket na karaniwang puno ng mga panindang kakanin at pritong pagkain. Ang larawang iyon ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, nagiging apoy na nagsisilbing gatong sa bawat hakbang niya. Wala na ang takot sa uniforme, sa ranggo, o sa malaking gusali kung saan siya ngayon nakatayo. Ang tanging naroon ay ang matinding pagnanais na makamit ang hustisya. Habang papalapit siya sa pinto ng istasyon, ang buong katawan niya ay nagpapahiwatig ng tensyon, parang isang kwerdas ng pana na hinila hanggang sa sukdulan. Ang mga pulis na nagkukumpulan sa labas ay napatingin sa kanya. Ang ilan ay nagbubulungan, ngunit wala ni isa ang nangahas na humarang sa kanya. Sinuklian niya sila ng isang titig na nagpabaling sa tingin ng ilan sa kanila. Ang galit na dala niya ay tila totoo, matingkad, at nagpapakapal sa hangin sa kanyang paligid. Nang dumampi ang kanyang kamay sa salaming pinto ng istasyon, hindi na lamang siya isang simpleng mag-aaral. Siya ay isang anak na pinilit maging matanda ng kawalang katarungan. At sa araw na iyon, dumating siya upang hamunin ang sistemang sumugat sa kanyang pamilya. Pagbukas ng salaming pinto, sumalubong agad sa katawan ni Ana ang malamig na hangin mula sa aircon. Ngunit ang lamig na iyon ay hindi sapat upang pawiin ang nag-aalab na galit sa kanyang kalooban. Ang mga mata ng mga pulis na nagpapahinga sa waiting area ay dahan-dahang sumunod sa figura ng dalagitang pumasok ng mabilis at puno ng determinasyon. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Hindi araw-araw na may isang teenager na pumapasok na may dalang ganitong uri ng panganib sa kanyang aura. Ang uniforme ni Ana ay medyo gusot at ang kanyang buhok ay bahagyang magulo dahil sa biyahe. Ngunit ang kanyang mukha, matigas at puno ng puot, ay nagsasabi ng lahat. Hindi siya naparoon para makipag-usap ng mahinahon. Walang sinayang na segundo, agad na itinaas ni Ana ang kanyang tinig, matalas at umalingaw-ngaw. Nasaan si Berto? Palabasin niyo siya kung matapang siya, sigaw niya, na biglang bumago sa dating tahimik na kapaligiran ng istasyon. Ang boses na iyon ay tumalbog sa puting pader ng gusali, lumikha ng isang alinggaw na yumanig sa puso ng sinumang nakarinig.
Maging ang mga matatandang opisyal na karaniwang relax ay biglang napaayos ng upo. Nagkatinginan sila, nagtatanong sa kanilang isipan kung sino ang batang ito at ano ang kanyang pakay sa paghahanap sa isa sa mga pinakakinatatakutang pulis sa istasyong iyon. Ngunit walang pakialam si Ana. Para sa kanya, lahat ng mga mukhang nakasuot ng kulay kapeng uniforme ay mga pader lamang na humaharang sa kanyang paghingi ng katarungan. Ang pangalang Iberto na lumabas sa kanyang bibig ay parang basag na salamin na bumagsak sa sahig. Matalas, mapanganib at nagdulot ng alanganin sa lahat. Si Berto ay hindi isang ordinaryong pulis. Siya ay malaki, matangkad, maskulado, at sanay gamitin ang kanyang kapangyarihan upang gipitin ang mga mahihirap. Alam ng mga tao sa istasyong iyon ang kanyang reputasyon. Siya ay mainitin ang ulo, malupit, at madalas kumilos na parang isang mandaragit na nag-aabang ng kanyang biktima. Maging ang ilang kapwa-pulis ay pinipiling huwag makialam sa kanya. Kaya't nang isigaw ang pangalan niya ng isang dalagita ng buong tapang, ang mga opisyal ay napatingin lamang sa kanya na maihalong paghanga, pagkabigla, at takot sa kung ano ang maaaring mangyari. Nakatayo si Ana sa gitna ng lobby ng istasyon, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba dahil sa emosyon. Pula ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang binuhusan ng gasolina. Alam niyang nasa teritoryo siya ng kalaban, napapaligiran ng mga taong may armas at kapangyarihan sa ilalim ng batas. Ngunit hindi nito napaliit ang kanyang determinasyon. Sapat na ang tiniis niyang kawalang katarungan. Nakita na niya kung paano tratuhin na parang basura ang kanyang ina. At ngayon, sa ilalim ng puting ilaw ng istasyon, sa gitna ng mga unipormeng nakakatakot, ipinakita ni Ana ang isang bagay na wala sa maraming matatanda sa silid na iyon, ang katapangang sumigaw at hamunin ang nang-aapi ng walang takot. Isang alanganing sagot ang lumabas mula sa bibig ng isang batang pulis, si Berto, hindi pumasok mula pa kaninang umaga. Ang simpleng pangungusap na iyon ay parang mainit na baga na inihagis sa mukha ni Ana. Nagtiim ang kanyang bagang, nagkiskisan ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang dibdib ay parang dinaganan ng malaking bato. Tinitigan niya ang pulis nang hindi kumukurap, dahilan para umatras ito ng bahagya. Para kay Ana, ang pangungusap na iyon ay hindi impormasyon, kundi isang senyales na si Berto ay nagtatago, umiiwas sa mga kahihinatnan ng kanyang kalupitan. At iyon ang lalong nagpakulo sa kanyang dugo. Sa gitna ng malamig na istasyon, ang init ng galit ni Ana ay lalong naging ramdam. Kaya pala, duwag kasi kaya hindi magpakita, sigaw niya. Basag ang kanyang boses, ngunit puno ng lakas. Ipinadyak niya ang kanyang paa sa sahig. Ang tunog nito ay sapat na malakas para makuha ang atensyon ng buong silid. Ilang opisyal na kanina ay nagkukunwaring walang pakialam ay tuluyan ng napatingin sa kanya. Mayroong mukhang nag-aalala, mayroong balisa. At mayroon ding halatang takot sa reaksyon ng dalagitang sumasabog sa galit. Alam nilang si Berto ay hindi lang isang tiwaling pulis. Siya ay may mga koneksyon, isang taong kinatatakutan maging ng mga kasamahan niya. Kaya't ang kanyang pagliban ay hindi kakaiba, ngunit lalong nagbigay ng dahilan kay Ana para magalit. Namula ang mga mata ni Ana, hindi lang dahil sa emosyon, kundi dahil sa sakit na muling sumagi sa kanyang isipan tungkol sa kanyang ina. Ang alaala ng nasirang kariton ng paninda, ang nanginginig na boses ng kanyang ina habang pinipigilan ang pag-iyak, at ang walang laman na tingin na puno ng takot mula sa babaeng nagpalaki sa kanya. Lahat ay malinaw na bumalik sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay pinagtatawanan sila ni Berto mula sa mga anino, panatag dahil sa kapangyarihan at koneksyong nagpoprotekta sa kanya. Ang pagliban ni Berto sa istasyon ay naging patunay kung gaano kaduwag ang lalaking iyon at kung gaano kabulok ang sistemang nagpapahintulot sa kanya na magpatuloy. Bawat segundo ng katahimikan ng mga pulis sa silid na iyon ay nagsilbing karagdagang gatong sa pagsabog ng galit ni Ana. Hingal man ang paghinga, ngunit nanatiling tuwid ang kanyang tindig. Humakbang si Ana papalapit, pilit na ipinapakitang mas malaki siya kaysa sa katotohanan. Tinitigan niya ang bawat opisyal, isa-isa, na para bang hinahamon silang maglakas loob na ipagtanggol si Berto. Walang nangahas na magsalita. Ang katahimikan na iyon ay lalong nagpadagdag sa galit sa kanyang dibdib, na nagpaunawa sa kanya na nakatayo siya sa gitna ng isang kapaligirang nagnanais na siya'y manahimik, sumuko, at umuwi ng bigo.
Ngunit si Ana ay hindi tipo ng taong umaatras. Ang pagliban ni Berto ay hindi katapusan ng kanyang galit. Ito ang simula ng isang determinasyon na magdadala sa kanya sa isang bagay na mas madilim pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang pinto ng opisina na may nakasulat na hepe ng pulisya ay dahan-dahang bumukas. Mula rito ay lumabas ang figura ni Police Colonel Reyes na may mahinahong paglakad ngunit puno ng otoridad. Ang kanyang kulay kapeng uniforme ay malinis at plansado. Ang kanyang mga tsapa ay sumasalamin sa ilaw ng opisina, lumilikha ng maliit na kislap sa kanyang dibdib. Mabilis niyang sinuri ang sitwasyon at ang kanyang tingin ay agad na napako sa isang dalagitang nakatayo sa gitna ng silid na may tensyonadong katawan at namumulang mukha. Ang katapangan ni Ana na sumigaw sa isang lugar na kahit matatanda ay nag-aatubiling gumawa ng gulo ay nagpakunot sa noo ni Reyes. Hindi dahil sa katapangan nito, kundi dahil hindi niya inasahan na may isang batang tulad nito na mangangahas hamunin ang sentro ng kapangyarihan. Dahan-dahang lumakad si Reyes, tila sinusukat ang bawat hakbang na parang isang taong lumalapit sa isang mabangis na hayop na nasukol. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa baywang. Hindi bilang banta, kundi bilang isang senyales na nais niyang ipakita ang kontrol. Ngunit, hindi maitago ng kanyang mga mata ang pagkabigla. Ang mukha ni Ana ay hindi nagpapakita ng kahit katiting na takot. Sa halip, ang tanging nababanaag ay purong galit. Galit na isinilang mula sa isang sugat na hindi niya alam ang pinagmulan. Tinitigan ni Reyes ang dalagita ng may pag-usisa, sinusubukang alamin kung ano ang nagtulak sa isang mag-aaral na pumunta sa istasyon ng pulisya nang may ganitong determinasyon. Nang ilang hakbang na lamang ang layo nila, naging mas maingat ang ekspresyon ni Reyes. Nararamdaman niya ang tensyon mula sa paraan ng paghinga ni Ana, sa bahagyang pagkuyom ng kanyang mga kamay, at sa paraan ng kanyang pagtitig ng diretso at walang kurap. Maaaring mataas na opisyal si Reyes, ngunit sapat ang kanyang karanasan para malaman na ang galit ng isang taong ginipit ay maaaring maging pinakamapanganib na bagay. Kahit na ito ay nagmumula sa isang dalagita. Kaya't pinili niya ang isang mahinang tono, hindi para pakalmahin ang dalagita, kundi para makuha ang kontrol sa sitwasyon. "Bakit mo hinahanap si Berto?" sabi niya. Tila ang tanong na iyon ay magbubukas sa mga sagot na inaasahan na niya. Tinitigan ni Ana si Reyes nang may tingin na hindi karaniwang ibinibigay sa isang mataas na opisyal. Walang paggalang, walang takot, tanging nag-aalab na galit. Napansin iyon ni Reyes, at sa kanyang isipan ay sumibol ang isang pakiramdam ng pag-iingat. Iba ang dalagitang ito. Hindi lang siya isang ordinaryong mamamayan na nagrereklamo. May dala siyang isang bagay na maaaring makagambala sa kapayapaan ng istasyon, o mas malala pa, makagulo sa sistemang matagal nang tumatakbo sa likod ng mga eksena. At sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni Reyes ang isang maliit na panginginig na ang presensya ni Ana ay hindi lamang isang maliit na problema na malulutas sa isang paumanhin. Mayroong isang bagay na mas malalim na gumagalaw at kaharap niya ngayon ang mismong mitsa nito. Nanginginig ang boses ni Ana nang magsimula siyang magsalita. Ngunit sa likod ng panginginig na iyon ay mayroong isang katatagan na hindi maikakaila. Pinilit niyang manatiling tuwid kahit na ang alaala ng kanyang inang ipinahiya ni Berto ay nagpapasikip sa kanyang dibdib. "Kinikila ni Berto ang nanay ko," sabi niya ng mahina ngunit malinaw na nagpalunok sa ilang pulis na nakarinig. Nagpatuloy siya ng may mas matatag na boses. "Ang nanay ko po ay isang maliit na tindera lang sa tabi ng daan. Nagtitinda lang siya ng pagkain para may makain kami. Pero dumating si Berto, humingi ng pera, at nang hindi makapagbigay ang nanay ko, sinira niya ang mga paninda niya." Ang mga salitang iyon ay parang mga bala na tumama sa bawat taingang nakarinig. Si Reyes, na kanina'y tuwid na nakatayo, ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang mga balikat. Sa unang pagkakataon mula nang siya ilumabas, nagpakita ang kanyang mukha ng isang kapansin-pansing pagbabago. Tila siya nabigla, hindi lamang dahil sa asal ni Berto na lampas sa limitasyon, kundi dahil ang pangalan ng ina ni Ana, si Nena, ay tila may tinapik sa kanyang isipan. Tila narinig na niya ang pangalang iyon sa ibang konteksto. Isang kontekstong mas madilim kaysa sa simpleng pangingikil. Ngunit hindi niya ito direktang ipinakita. Tinitigan lamang niya si Ana ng tahimik, sinusubukang unawain ang bigat ng problemang dala ng dalagita.
Patuloy na ikinuwento ni Ana ang lahat, na parang isang ilog na bumuhos matapos ang matagal na pagpigil. Inilarawan niya kung paano natakot ang kanyang ina, kung paano sinira ng walang awa ang mga panindang inihanda niya mula pa madaling araw, at kung paano pinagbantaan ni Berto na aarestuhin ito sa mga gawa-gawang kaso. Sabi niya, nagdadala raw ng ilegal na gamit ang nanay ko, pero ang dala lang po niya ay mga chichirya at piniritong saging. Sabi ni Ana, ang boses niya ay tumataas baba dahil sa emosyon. Bawat salita ay nagpapakita kung gaano kalalim ang sugat na dinadala nila ng kanyang ina. Sa mga mata ni Ana, si Berto ay hindi lamang isang tiwaling opisyal, siya ay simbolo ng kalupitang yumuyurak sa kanilang dignidad. Sa wakas ay huminga ng malalim si Reyes. Kahit sinubukan niyang itago, dahan-dahang namutla ang kanyang mukha. Tila ang ikinuwento ni Ana ay hindi lamang isang maliit na problema, kundi isang bagay na konektado sa isang madilim na network na matagal na niyang alam, ngunit nagkukunwaring hindi niya napapansin. Nagbago ang kanyang tingin. Hindi na ito ang tingin ng isang hepe ng pulisya na nakikinig sa reklamo ng isang mamamayan, kundi ang tingin ng isang taong alam na isang malaking sikreto ang papalapit na sa ibabaw. Sa sandaling iyon ng katahimikan, naramdaman ni Ana na mayroong mali. Ang reaksyon ni Reyes ay masyadong malakas, masyadong takot. Tila ang pangalan ni Berto at ng kanyang ina ay nagbukas ng isang pinto, patungo sa isang bagay na mas malaki pa sa inaakala ng sinuman. Dahan-dahang itinaas ni Reyes ang kanyang kamay, na para bang nais niyang pakalmahin ang isang sitwasyon na mula pa sa simula ay wala na sa kanyang kontrol. Pinilit niyang magmukhang kalmado ang kanyang mukha, ngunit mayroong isang bagay sa likod ng kanyang mga mata na tila nagmamadali at balisa. Papalitan ko ang lahat ng nawala sa nanay mo, at ako na ang bahala kay Berto, mabilis niyang sabi. Masyadong mabilis para sa isang opisyal na karaniwang nagsasalita ng may maingat na pagkalkula. Ang tono ng kanyang boses ay walang sinseridad. Mas kahawig ito ng isang taong gustong apulahin ang apoy bago ito lumaki at sunugin ang isang bagay na kanyang itinatago. Bagamat ang pangungusap ay parang isang pangako, ang intonasyon nito ay tila isang magalang na utos para tumigil na si Ana sa pagsasalita. Hindi agad sumagot si Ana. Nakatayo lamang siya, tinititigan si Reyes na may bahagyang pagpikit ng mga mata, na para bang sinusubukang basahin ang nasa likod ng propesyonal na maskarang suot ng opisyal. Mayroong kakaiba. Ang kilos ni Reyes ay masyadong mabilis sa pagbibigay ng solusyon, masyadong magaan sa pagharap sa isang kaso ng isang pulis na kasing tindi ni Berto. Dapat sana ay nagalit siya. Dapat sana ay nagpadala siya ng isang team para mag-imbestiga. Dapat sana ay ipinakita niya ang kanyang otoridad bilang hepe. Ngunit ang ginawa lamang niya ay mangakong papalitan ang pinsala at pauwiin si Ana. Isang reaksyon na masyadong maganda, masyadong makinis, at hindi tugma sa sitwasyon. Naramdaman ni Ana na nanigas ang kanyang tiyan dahil sa isang masamang kutob na hindi niya maipaliwanag. Napansin ni Reyes ang pagdududa sa mukha ni Ana, kaya't mabilis siyang nagdagdag ng ilang pangungusap para palakasin ang kanyang sinabi. Tila nais niyang tiyakin na hindi na magtatanong pa ang dalagita. Subalit, bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay lalong nagpapakita ng kanyang kaba. Ikinikilos niya ang kanyang mga daliri sa baywang, kinagat ang kanyang ibabang labi, at umiwas ng tingin bago muling magsalita. Ang mga maliliit na detalyeng iyon ay hindi nakaligtas sa pansin ni Ana. Lahat ng iyon ay klasikong senyales ng isang taong may itinatago. At habang lalong sinusubukan ni Reyes na pakalmahin ang dalagita, lalong lumalaki ang hinala sa isipan ni Ana. Sa huli, matapos magbigay ng isang pasasalamat na tila pilit, tumalikod si Ana at lumabas ng istasyon. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay hindi na kasing tigas noong siya ay dumating. Mayroon ng ibang bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi lamang tungkol kay Berto, kundi pati na rin sa kilos ni Colonel Reyes na tila kakaiba at hindi tapat. Nang sumara ang salaming pinto sa kanyang likuran, isang bagay ang malinaw kay Ana. Ano man ang nangyari ay hindi pa katapusan ng problema. Ito ay simula pa lamang ng isang bagay na mas malaki. Isang bagay na nagpabago sa kanyang galit tungo sa paghihinala. At ang paghihinalang iyon ngayon ang gumagabay sa kanyang mga hakbang palabas sa tirik na araw, patungo sa isang panganib na hindi niya namamalayang naghihintay sa kanya.
Pagkalabas sa istasyon, sinubukan ni Ana na pakalmahin ang kanyang paghinga habang naglalakad pa uwi sa isang maliit na eskinita na bihirang daanan ng tao. Ang sikat ng araw ay nanunuot pa rin na nagdudulot ng mahabang anino sa basag na aspalto. Ang daan na iyon ay dapat sana iligtas at pamilyar, isang rutang lagi niyang dinadaanan pa uwi mula sa eskwela. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. May isang katahimikan na masyadong malalim na para bang ang mundo ay nagpipigil ng hininga. Patuloy na lumakad si Ana, hindi na mamalayan na ilang minuto na ang nakalipas, isang puting van ang dahan-dahang sumusunod mula sa malayo, naghihintay ng tamang pagkakataon para lumapit. Nang malapit na si Ana sa isang makitid na kanto na napapaligiran ng matataas na pader, biglang bumilis ang takbo ng van at huminto ng bigla sa kanyang harapan. Ang preno nito ay umingit, nag-iwan ng alikabok na nagkalat sa hangin. Natigilan si Ana, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla na yumakap sa kanyang dibdib. Bumukas ng malakas ang pinto sa gilid ng van, lumikha ng isang tunog ng metal na umalinggaw sa tahimik na eskinita. Mula sa loob, dalawang malalaking lalaki ang halos sabay na tumalon pababa. Nakasuot sila ng itim na maskara na tumatakip sa kalahati ng kanilang mukha, na nagpamukhang mga madilim na butas sa kanilang mga mata, walang emosyon. Walang binigay na pagkakataon para mag-isip, agad na hinawakan ng isang lalaki ang braso ni Ana ng marahas. Habang ang isa naman ay humawak sa kanyang balikat. "Huwag kang maingay," sigaw ng isa sa kanila. Mabigat at matalas ang kanyang boses, parang isang utos militar. Nagulat si Ana at sinubukang bawiin ang kanyang braso. Ngunit ang hawak ng lalaki ay masyadong mahigpit, parang pumipiga sa kanyang buto. Sinubukan niyang pumalag, manuntok, manipa at sumigaw. Ngunit ang malalakas na hakbang at malalaking katawan nila ay lumunod sa lahat ng kanyang paglaban. Bawat galaw ni Ana ay lalong nagpapatigas sa hawak ng dalawang lalaki. Tila sanay na sila sa pagharap sa mga biktimang lumalaban. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang sitwasyon ay wala na sa kanyang kontrol. Hinila ng isang lalaki ang ulo ni Ana pababa, habang ang isa naman ay itinulak ang kanyang katawan papasok sa masikip at madilim na van. Isinara ng malakas ang pinto, ikinulong si Ana sa isang espasyong amoy pawis at metal. Umandar muli ang makina na nagpayanig sa buong sasakyan. Sinubukan ni Ana na bumangon, humanap ng makakapitan. Ngunit pinigilan siya ng mga kamay ng dalawang lalaki ng buong lakas. Ang daan na dapat sana ay isang ligtas na ruta pa uwi, ay naging simula na ngayon ng isang bangungot na hindi niya kailanman inakala. At sa masikip na kadiliman sa loob ng van, napagtanto ni Ana na ang pag-atake na ito ay hindi basta-basta. Ito ay isang pagdukot na binalak ng mabuti. Nang dahan-dahang bumalik ang kanyang kamalayan, ang mundo sa paligid ni Ana ay tila umiikot, na parang hinila mula sa isang masamang panaginip na hindi patapos. Mabigat ang kanyang mga talukap at kumikirot ang kanyang ulo dahil sa magulong biyahe. Nang bahagyan niyang imulat ang kanyang mga mata, isang matalas na liwanag mula sa itaas ang sumilaw sa kanya. Ang liwanag ay hindi galing sa isang ilaw, kundi sa malalaking butas sa bubong ng isang lumang gusali na tila malapit ng gumuho. Dahan-dahang nahulog ang alikabok, lumulutang sa hangin na parang mga abo mula sa isang istrukturang matagal nang napabayaan. Ang pagaspas ng hangin mula sa mga siwang ng basag na pader ay nagdadala ng amoy ng kinakalawang na bakal at takot na nakakapit sa buong silid. Doon lang napansin ni Ana na hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga kamay at paa ay mahigpit na nakatali sa isang malamig na upuang bakal na nagpaparamdam ng sakit sa kanyang mga kasukasuan. Ang kanyang damit ay hindi na buo, may mga punit sa ilang bahagi dahil sa marahas na paghila ng mga dumukot sa kanya. Ang kanyang bibig ay mahigpit na tinakpan ng tape, kaya tanging maikling hininga na maihalong takot ang kanyang mailalabas. Ang silid kung saan siya naroroon ay walang laman, malawak, ngunit parang pumipiga mula sa lahat ng direksyon. Ang kapaligiran ay nagpapahiwatig na ang gusaling ito ay hindi lamang isang taguan, kundi isang lugar na matagal nang ginagamit para sa mga gawaing sadyang itinatago sa mundo. Nang masanay na ang kanyang mga mata sa madilim na liwanag, sinubukan ni Ana na igalaw ang kanyang katawan, kahit kaunti lang, sa pag-asang may maluwag na tali o isang dugtungan na maaari niyang gamitin. Ngunit, bawat galaw ay nagdudulot ng malakas na pag-ingit ng upuang bakal, na lumilikha ng tunog na umalinggaw sa buong gusali, parang isang alarma na hindi niya mapatay.
Dumami ang kanyang kaba, ngunit pinigilan niya ang sarili na masyadong magpumiglas. Alam niyang sa ganitong sitwasyon, isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng mas malaking panganib. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng pinto, bintana, o anumang bagay na maaaring magbigay sa kanya ng ideya kung nasaan siya. Ngunit ang nakikita lamang niya ay mga maruruming pader at mahahabang anino na sumasayaw dahil sa natitirang sikat ng araw. Maya-maya, mula sa malayo, narinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang sa sahig. Ang mga hakbang ay hindi nagmamadali, hindi nag-aalinlangan. Ito ay ritmiko, matatag, at tila nagmamay-ari sa silid, parang isang taong komportable sa lugar na iyon. Bawat hakbang ay papalapit na nagpapasikip sa dibdib ni Ana. Tumingin siya sa kadiliman sa dulo ng silid, sinusubukang kilalanin ang anino na nagsisimulang lumitaw. Ang tunog ng pagkiskis ng sapatos ay umalinggaw, pumuputol sa katahimikan na may tensyong tumatagos hanggang sa buto. Naramdaman ni Ana na nanigas ang kanyang buong katawan. Alam niyang may darating at kung sino man iyon, hindi ito isang tagapagligtas, kundi bahagi ng bangungot na kasisimula pa lamang. Isang malaking anino ang lumitaw mula sa kadiliman ng silid, at ang tunog ng mabibigat na hakbang ay huminto ilang metro sa harap ni Ana. Mula sa manipis na liwanag na tumatago sa butas na bubong, dahan-dahang nakita ang mukha ni Berto. Ang kanyang ngiti ay nakatagilid, malamig at puno ng pang-aalipusta. Isang ngiti na pag-aari lamang ng isang taong sanay na abusuhin ang kapangyarihan. Walang anumang bati o pagpapakita ng kahit katiting na pagkatao, agad siyang lumapit, yumuko hanggang sa ilang sentimetro na lamang ang layo ng kanyang mukha sa nakataling mukha ni Ana. Ang kanyang mabigat na paghinga ay malinaw na naririnig, na para bang ninanamnam niya ang bawat segundo ng takot na nais niyang iparamdam. Sa paningin ni Ana, siya ay parang isang madilim na nilalang na matagal nang naghihintay sa pagkakataong ito. Nagsumbong ka pa tungkol sa nanay mo, sabi niya sa isang tono na parang isang mapurol na patalim. Ang hustisya ay para lang sa malalakas, naiintindihan mo. Ang kanyang mga salita ay hindi pa sigaw, ngunit sinabi ng mahina, at iyon ang lalong nagbigay ng takot. Bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang lason, sumasalamin sa kayabangan ng isang taong naniniwalang nasa ilalim ng kanyang mga paa ang batas. Hindi lamang nais ni Berto na takutin si Ana, nais niyang iparamdam sa dalagita na wala itong magagawa. Nais niyang basagin ang katapangan na nagtulak sa kanya na pumasok sa istasyon ng pulisya kanina. Hinawakan ni Berto ang balikat ng upuan kung saan nakatali si Ana, bahagya itong inalog na para bang ipinapakita na ang buong sitwasyon ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang kanyang kilos ay marahas, walang pakialam, ngunit hindi nag-iwan ng pisikal na sugat. Ang nais lamang niya ay ipakita ang kanyang pangingibabaw. Nanigas si Ana. Nanginginig ang kanyang katawan sa pinaghalong galit at takot. Tinitigan siya ni Berto ng matagal na para bang sinusubukang tiyakin na naiintindihan ng dalagita kung gaano kaliit ang kanyang posisyon ngayon. At kahit na hindi na siya malayang makagalaw, ang pisikal na tensyon ay sapat na para lalong tumindi ang bigat ng sitwasyon. Ngunit isang bagay na hindi inasahan ni Berto ang malinaw na nakita sa mga mata ni Ana, determinasyon. Kahit na ang kanyang mukha ay nagpapakita ng mga bakas ng marahas na pagtrato, ang kanyang mga mata ay nananatiling nag-aalab, hindi ng takot, kundi ng paglaban. Ang mga matang iyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa bibig na may takip, mga matang nagsasabing hindi siya susuko, hindi siya bibigay, at hindi niya hahayaang manalo si Berto sa larong ito. Sandaling natigilan si Berto, marahil isang segundo lamang, bago muling tumigas ang kanyang mukha. Ayaw niyang makita ang apoy na iyon. Sa kanyang isipan, si Ana ay isang maliit na batang dapat ay takot na takot. Ngunit ipinakita ng katotohanan ang isang bagay na mas mahirap talunin. Si Ana ay nananatiling matatag kahit na ang kanyang katawan ay hindi na makalaban. Sa ibang lugar, malayo sa lumang gusali kung saan bihag si Ana, tinatapos ni Lara ang kanyang regular na physical training sa kampo. Tumatagaktak pa ang pawis sa kanyang sentido nang buksan niya ang kanyang bag para kunin ang kanyang cellphone. Ang ugali na iyon ay parang isang likas na kilos para sa kanya. Sa tuwing may pagkakataon, sinusuri niya ang kalagayan ng kanyang kapatid. Mula sa isang insidente sa nakaraan na halos kumitil sa buhay ng isa sa kanilang pamilya, hindi na nagtiwala si Lara sa pagkakataon o sa kaligtasang ipinaubaya sa tadhana.
Iyon ang dahilan kung bakit naglagay siya ng isang special tracking at listening device sa cellphone ni Ana. Hindi dahil gusto niyang kontrolin, kundi dahil alam niyang ang mundo ay hindi pala kaibigan para sa mga taong inosente at matapang tulad ng kanyang kapatid. Nang umilaw ang screen ng kanyang cellphone, agad na tumaas ang kilay ni Lara. Mayroong isang bagay na hindi dapat nandoon. Ang signal ni Ana ay nagpapakita ng isang lokasyon na hindi kapanipaniwala, isang punto sa mapa na hindi kailanman binisita ng sinuman sa kanilang pamilya. Ang lokasyon ay nasa gilid ng lungsod, isang lugar na madalas pag-usapan sa mga internal na grupo ng Special Forces bilang isang key gray area. Isang zona na legal na nakarehistro bilang mga lumang bodega, ngunit sa katotohanan ay pugad ng mga iligal na gawain. Tinitigan ni Lara ang screen ng matagal, sinusubukang tiyakin na hindi siya nagkakamali. Ngunit habang lalo niya itong tinititigan, lalong lumalaki ang malamig na pakiramdam na gumagapang sa kanyang likuran. Imposibleng pumunta si Ana sa lugar na iyon ng kusa. Imposibleng isang mag-aaral ang papasok sa isang lugar na kahit mga opisyal ay nag-aatubiling puntahan ng walang bakop. Mabilis na binuksan ni Lara ang data mula sa listening device na nagre-record ng audio at signal ng cellphone ni Ana. Walang anumang tunog. Walang laman, tahimik. At iyon mismo ang lalong nagpatindi sa kanyang hinala. Ang cellphone ni Ana ay hindi basta-basta namamatay, lalo na kung walang paggalaw. Ang kawalan ng tunog ay hindi senyales ng kaligtasan, ito ay senyales ng isang mas malaking panganib. Huminga ng malalim si Lara, ngunit hindi para pakalmahin ang sarili. Inactivate niya ang isang key operation mode na naging bahagi na ng kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagiging malumanay tungo sa pagiging malamig. Ang kanyang mga kilos ay mabilis ngunit sinusukat, nagpapakita na pumasok na siya sa mode ng isang sundalo, hindi na isang ordinaryong ate. Walang sinayang na oras, isinuksok ni Lara ang isang maliit na combat knife sa kanyang baywang, kinuha ang kanyang communication headset, at tiniyak na mayroon siyang offline map ng lugar na iyon sa kanyang cellphone. Lumakad siya patungo sa kanyang motorsiklo nang may buong katiyakan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pag-aalinlangan. Ang kanyang puso ay nagbigay na ng sagot bago pa man matapos ang kanyang isipan sa pag-aanalisa. May nangyari kay Ana at hindi ito isang bagay na malulutas sa pamamagitan ng telepono o police report. Mayroong panganib na gumagalaw at alam niyang walang ibang aasahan ang kanyang kapatid kundi siya. Sa malakas na ugong ng makina ng motorsiklo, humarurot si Lara patungo sa madilim na lokasyon, handang harapin anuman ang naghihintay sa likod ng mga anino. Nang huminto ang motorsiklo ni Lara sa harap ng isang lumang gusali na mukhang abandonadong bodega, agad na naging aktibo ang kanyang military instinct. Mula sa likod ng visor ng kanyang helmet, sinuyod ng kanyang mga mata ang paligid ng may bilis at katiyakan ng isang sundalong sanay na sa mga mapanganib na operasyon. Ang bodega ay mukhang tahimik mula sa labas, ngunit ang aura ng panganib na bumabalot dito ay masyadong matingkad para baliwalain. Puno ng bitak ang sahig, at ang mga pader ay marumi na parang hindi nagalaw ng tao sa loob ng maraming taon. Ang buong lugar ay may isang kapaligiran na nagsasabing hindi ito isang ordinaryong abandonadong gusali. Dahan-dahang pinatay ni Lara ang makina ng motorsiklo, tinitiyak na hindi ito makakatawag ng pansin ng mas maaga sa kanyang plano. Ngunit, isang maliit na kilos sa harap ng gusali ang agad na nakakuha ng kanyang atensyon. Dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis. Isang uniforme na dapat sana ay nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan, ngunit nakatayo sila sa harap ng malaking pinto. Ang kanilang kilos ay hindi propesyonal, masyadong relax para sa mga opisyal, ngunit masyadong handa para tawaging ordinaryong mga gwardya. Tinitigan nila si Lara ng may pagdududa. Ang kanilang mga kamay ay kusang gumalaw patungo sa kanilang baywang, na para bang may hinahawakang communication device o marahil ay isang baril. Naramdaman ni Lara na bumagal ang tibok ng kanyang puso, hindi tumaas. Sanay na siya sa ganitong uri ng sitwasyon. Ang ikinagalit niya ay hindi lamang ang kanilang presensya, kundi ang katotohanang ginagamit ang kanilang uniforme para takpan ang isang madilim na gawaing kinasasangkutan ng kanyang kapatid. Nang lumapit si Lara, itinaas ng isa sa kanila ang kamay, nagbibigay ng senyales na huminto siya. Bawal pumasok dito.
Umalis na kayo, sabi ng lalaki sa isang tonong masyadong marahas para sa simpleng pagbabantay. Huminto si Lara ilang hakbang sa kanilang harapan, dahan-dahang tinanggal ang kanyang helmet habang inilugay ang kanyang buhok na mahigpit na nakatali. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Isang manipis na ngiti na hindi nagdadala ng kabaitan, kundi isang babala. Tila minamaliit siya ng dalawang pulis. Marahil ay inakala nilang isa lamang siyang babaeng naligaw. Ngunit hindi nila alam na sa kanilang harapan ay nakatayo ang isang sundalo ng Special Forces ng Philippine Army na dumaan na sa mga pagsasanay at sitwasyong mas mapanganib pa rito. Bago pa man makahakbang ang isa sa kanila, kumilos na si Lara. Gumalaw siya pasulong ng may bilis na halos hindi masundan ng ordinaryong mata. Ang kanyang mga kilos ay sinusukat, mahusay at walang labis. Tanging malinis na teknik na idinisenyo para maparalisa, hindi para manakit ng brutal. Sa loob lamang ng ilang segundo, nawala ng balanse ang dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis. Bumagsak sila sa matigas na sahig nang hindi man lang nakataas ang kamay para ipagtanggol ang kanilang sarili. Nakatayo si Lara sa pagitan nila. Ang kanyang paghinga ay nanatiling matatag at ang kanyang mga mata ay malamig na parang bakal. Hindi niya tinitigan ng matagal ang kanilang mga katawan. Tiniyak lamang niyang hindi na sila makakahadlang sa kanyang mga susunod na hakbang. Pagkatapos noon, tinitigan niya ang pinto ng bodega na ngayon ay wala nang nagbabantay. At nang walang pag-aalinlangan, pumasok siya, handang iligtas ang kanyang kapatid mula sa anumang naghihintay sa kadiliman. Nang maitulak ang pinto ng bodega, sumalubong agad sa ilong ni Lara ang amoy ng lumang alikabok at kinakalawang na bakal. Ang sikat ng araw na pumapasok mula sa mga siwang sa bubong ay lumilikha ng manipis na mga linya ng liwanag na tumatago sa kadiliman, sapat para makita ang anino ng isang taong nakaupo sa gitna ng silid. At doon, nakatali si Ana sa isang upuang bakal. Ang kanyang katawan ay naninigas, at ang kanyang mukha ay nakayuko sa isang kaawa-awang kalagayan. Sa isang iglap, tila huminto ang mundo ni Lara. Ang kanyang hininga ay napigil sa kanyang lalamunan at sa sandaling iyon, may sumabog sa kanyang kalooban. Hindi kaba, hindi pagkasindak, kundi purong galit na nagmumula sa instinct ng isang kapatid at isang sundalo. Ang kanyang tingin ay naging kasing lamig ng bakal. Ang galit na iyon ay hindi nagdulot ng pagkawala ng kontrol, sa halip, lalo siyang naging focus. Nang mapansin ng ilang tiwaling pulis sa loob ng bodega ang kanyang pagdating, sinubukan nilang harangin siya. Ngunit nauna nang kumilos si Lara. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, tiyak, at hindi nagbibigay ng puwang para sa sinuman na mag-react. Gumalaw siya pakaliwa, tinulak ang isang pulis ng maisapat na lakas hanggang sa bumagsak ito sa isang tumpok ng mga kahon na gawa sa kahoy. Nabasag ang kahoy, ngunit hindi huminto si Lara para tingnan ang resulta. Ang kanyang focus ay iisa lamang, buksan ang daan patungo sa kanyang kapatid. Sinubukan ng isa pang pulis na sumugod ng padalos-dalos, ngunit ito lamang ang nagpabilis sa kanilang sariling pagkawasak. Gumanti si Lara gamit ang malinis na mga teknik na idinisenyo para maparalisa ang kalaban nang hindi kailangang manakit ng brutal. Isang malakas na sipa ang tumama sa dibdib ng isang lalaki na nagpatilapon dito at bumangga sa pader ng bodega. Napakalakas ng impact na natuklap at gumuho ang lumang pintura ng pader. Sa kabilang banda, isang opisyal ang sumubok na atakihin siya mula sa likuran. Ngunit umikot si Lara, sinangga ang kanyang kamay, at ibinagsak ito sa isang mabilis na galaw na nagpatumba sa lalaki nang hindi na makabangon. Lahat ay ginawa ng may kahusayan ng isang elite na sundalo. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang bodega na dati puno ng banta ay naging isang walang laman na espasyo na may mga katawang hindi na makatayo. Nakatayo si Lara sa gitna ng silid. Matatag pa rin ang kanyang paghinga kahit na umaagos ang adrenaline sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay nagniningas pa rin sa galit at katatagan. Hindi niya tinitigan ang kanyang mga kalaban na nakahandusay na. Ang tanging nilapitan niya ay si Ana, na nakatali pa rin at nakatingin sa kanyang ate na maihalong ginhawa at takot. Gamit ang nanginginig ngunit mabilis na mga kamay, sinimulan ni Lara na tanggalin ang mga tali. Ang kanyang puso ay nag-aalab pa rin sa pag-alam na ang mga taong ito ay mga utusan lamang. Samantalang ang tunay na may pananagutan, si Berto, ay hindi makita saan man. Nang bumagsak ang huling tiwaling pulis, agad na bumaling si Lara kay Ana nang walang sinayang na oras.
Matatag pa rin ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng naipong tensyon. Gamit ang mabilis ngunit maingat na mga kamay, tinanggal niya ang mga taling nakagapos sa kanyang kapatid. Bumagsak ang mga tali sa sahig na may umalinggaw na tunog, at agad na napasubsob si Ana kay Lara, niyakap ang kanyang ate habang pinipigilan ang paghikbi. Tinapik ni Lara ang likod ng kanyang kapatid, sinusubukang pakalmahin, ngunit ang kanyang isipan ay patuloy na mabilis na umiikot, sinusuri ang kalagayan ng silid, naghahanap ng mga banta, at tinitiyak na walang ibang patibong. Alam niyang may mali. Masyadong maraming bagay ang hindi tama sa lugar na ito. Sa gitna ng kanilang yakapan, ang nanginginig na boses ni Ana ang bumasag sa katahimikan. Ate, nandito si Berto kanina, ilang minuto bago ka dumating. Ang pangusap na iyon ay nagpatigas sa katawan ni Lara. Itinayo niya ng bahagya ang mukha ni Ana para tiyaking tama ang kanyang narinig. Tumango si Ana. Ang mga luha ay patuloy pa ring umaagos sa kanyang mga pisngi. Nandito siya, pero hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Bigla na lang siyang nawala. Tumingin si Lara sa paligid ng may matalas na mga mata. Walang laman ang silid. Walang ibang labasan maliban sa malaking pinto na dinaanan niya kanina. Walang tunog ng mga hakbang, walang senyales ng sasakyang kakaalis lang. Lahat ay masyadong tahimik. Isang katahimikan na hindi normal para sa isang lugar na kadarating lang naging arena ng isang labanan. Lumayo si Lara kay Ana, sinuri ang bawat sulok ng silid. Maalikabok ang sahig, ngunit walang mga bagong yapak. Ang hangin ay tila patay, na parang walang anumang paggalaw na nangyari mula nang siya'y pumasok. Sinubukan niyang maghanap ng posibleng lihim na pinto, nakatagong bintana, o bitak sa pader na maaaring maging daan palabas. Ngunit ang nahanap lamang niya ay mga makakapal na pader na semento na marupok na dahil sa katagalan. Habang lalo siyang nagsusuri, lalong lumalakas ang masamang kutob na bumubulong sa kanyang tainga. Hindi tumakas si Berto. Hindi siya tumakbo. Si Berto ay kinuha at iisa lang ang ibig sabihin yon. Isang taong may malaking kapangyarihan ang nag-ayos ng lahat ng ito bago pa man dumating si Lara. Nang muli niyang tingnan si Ana, nakita ni Lara ang isang takot na mas malalim pa kaysa sa trauma ng pagdukot. Isang takot na ang taong dapat sana'y pangunahing salarin ay biglang nawala ng walang bakas. Nawala talaga siya, ate. Parang kinain ng lupa, bulong ni Ana. Nilunok ni Lara ang galit na nag-aapoy sa kanyang lalamunan. Alam niyang ang isang taong tulad ni Berto ay hindi basta-basta aalis. Imposibleng mawala siya ng walang tunog, walang umandar na makina ng sasakyan, walang bumukas na pinto. Nangangahulugan lamang ito ng isang bagay, ang kanyang pagkawala ay sinadya ng isang taong ayaw malaman ang katotohanan. Tiningnan muli ni Lara ang silid, at sa unang pagkakataon, napagtanto niyang ang kanilang kinakaharap ay hindi na lamang isang brutal na tiwaling pulis, kundi isang operasyon sa anino na mas malaki at mas mapanganib. Matapos tiyakin na sapat na ang lakas ni Ana para tumayo, sinimulan ni Lara na suriin ang loob ng bodega ng may buong pag-iingat. Dinala siya ng kanyang military instinct sa isang maliit na pinto sa isang sulok, nakatago sa likod ng isang tumpok ng mga kahon. Iba ang pinto na iyon. Gawa sa manipis na bakal na may mga lumang bisagra na halos masira na. Tila sinadyang itago para hindi mapansin. Dahan-dahan niyang itinulak at bumukas ito na may umalinggaw na tunog ng pagkiskis. Madilim ang maliit na silid, ngunit sapat ang liwanag mula sa butas na bubong para mailawan ang isang tumpok ng mga folder, mapa at mga dokumentong mukhang maalikabok, ngunit inaalagaan. Tila may isang taong sadyang nag-iingat ng mahahalagang impormasyon dito nang hindi ito tuluyang iniiwan. Yumuko si Lara at sinimulang suriin ang makakapal na folder. Bawat pahina ay naglalaman ng mga litrato, mga tala ng operasyon, at mga pangalang hindi banyaga sa listahan ng mga korap sa gobyerno. Ngunit, huminto ang kanyang tingin nang makita niya ang isang pahinang mailarawan ni Berto. Sa paligid niya ay nakatayo ang ilang iba pang pulis, kasama ang isang mukhang kilalang-kilala niya, si Colonel Reyes. Ang litrato ay kinuha sa isang informal na setting, mukhang isang pribadong pagpupulong, hindi isang opisyal na kaganapan ng pulisya. Walang mga banner, walang mga opisyal na sagisag, tanging mga mukha na nakatingin sa kamera na may ekspresyong masyadong kalmado para sa isang legal na gawain. Bumilis ang tibok ng puso ni Lara,
hindi lamang dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa mga piraso ng isang malaking palaisipan na nagsisimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ngunit, hindi pa iyon ang pinakamalaking sorpresa. Sa ilalim ng litrato ay mayroong isang dokumentong may ilang pahina ang kapal, na may malaking pulang selyo sa ibabaw. Malinaw ang pagkakatatak ng selyo, kapansin-pansin at hindi maipagkakamali o plan kalasag. Unit Anino. Natigilan si Lara, nanigas ang kanyang mga labi, naningkit ang kanyang mga mata, at napigil ang kanyang hininga. Kilala niya ang pangalang iyon. Ang PO Plan Kalasag ay hindi isang operasyong ipinahayag sa publiko, ngunit narinig na niya itong ibinulong sa kampo. Tinatawag itong isang top-secret operation na kinasasangkutan ng malalaking pangalan sa institusyon ng seguridad at ng isang key unit Anino. Ito ay isang bagay na mas madilim pa. Isang unit na ang pagkakaroon ay laging itinatanggi ng mga opisyal. Ngunit sabi ng mga tsismis sa mga piling grupo, totoo ito. Ang unit ay umiiral, kumikilos, at nag-aalis ng mga banta mula sa likod ng mga eksena. Mahigpit na hinawakan ni Lara ang dokumento, nararamdaman ang panginginig ng galit na umaakyat mula sa kanyang dibdib. Ang katotohanang si Berto ay kasangkot sa isang network na ganito kalaki ay hindi na nakakagulat. Ang kanyang brutal na kilos ay nagpapakita na hindi lamang siya isang pasaway na pulis. Ngunit, ang pagkakasangkot ni Reyes ang nagpabago sa buong sitwasyon upang maging mas komplikado. Si Reyes ay hindi isang ordinaryong pulis. Siya ang hepe ng pulisya ng lungsod, isang taong dapat sana ay nagpapatupad ng batas, hindi nagtatago ng krimen sa likod ng kanyang uniforme. Tiningnan muli ni Lara ang dokumento at isang konklusyon lamang ang lumabas sa kanyang isipan. Ang pagdukot kay Ana ay hindi isang biglaang kilos. Ito ay bahagi ng isang plano, bahagi ng isang malaking operasyon na kakabukas pa lamang niya, at ngayon, nasa gitna na siya nito. Habang sinusuri ni Lara ang bawat pahina ng dokumentong kanyang natagpuan, ang malaking larawan ay unti-unting nabubuo. Sa gitna ng mga listahan ng pangalan, mga diagram ng utos, at mga tala ng operasyon, malinaw na si Berto ay hindi ang pangunahing utak sa likod ng kaguluhang dinanas ng mga maliliit na mamamayan tulad ni Aling Nena. Siya ay isang tagasunod lamang, isang maruming kamay na ginagamit para sa mga mabibigat na gawain, mangingikil, mananakot, sisira ng paninda, at mag-aalis ng mga testigo. Lahat ng utos na natanggap ni Berto ay nakatalang nagmula sa isang mas mataas na posisyon, isang posisyong may malawak na kapangyarihan at access sa internal data ng pulisya. Si Berto ay isang piyon lamang, hindi isang hari, at ang mga piyon na tulad niya ay hindi kailanman kumikilos ng mag-isa. Habang lalo pang nagbabasa si Lara, lalo niyang nalalaman ang mapait na katotohanang nakatago sa likod ng kulay kapeng uniforme. Ang dokumento ay nagpapaliwanag ng isang napakasistematikong paraan ng pagtatrabaho. Ang mga maliliit na mamamayan ay ginigipit, ang mga maliliit na negosyo ay sinisira, at sinumang tumanggi ay pinipilit na manahimik sa pamamagitan ng banta o dahas. Lahat ng iyon ay ginagawa upang lumikha ng pagdepende at ganap na kontrol sa lungsod. Sa ilalim ng dokumento ay mayroon pang mas nakakatakot na tala. Isang listahan ng mga susunod na target. At sa gitna ng mga pangalan na iyon ay nakasulat ang pangalan ni Aling Nena, ang ina ni Ana. Malinaw ang sulat kamay. Si Berto ay sumusunod lamang sa utos ng isang taong mas makapangyarihan na nag-aayos ng lahat mula sa likod ng isang mesang may opisyal na tatak. Ipinikit ni Lara ang kanyang mga mata, inayos ang kanyang paghinga upang hindi masira ng galit. At sa lahat ng kanyang mga konklusyon, isang bagay ang pinakamatinding tumama sa kanyang kamalayan. Ang taong namumuno sa network na ito ay hindi isang tagalabas, hindi isang kriminal na nagpapanggap, kundi isang taong nagtatrabaho mismo sa loob ng istasyon ng pulisya, ang lugar kung saan humingi ng hustisya si Ana kanina. Isang taong may kapangyarihan at posisyon para takpan ang mga bakas. Isang taong kayang burahin ang mga ulat, ayusin ang mga patrol, at kontrolin ang internal na istruktura. Nang muling imulat ni Lara ang kanyang mga mata, tumigas ang kanyang ekspresyon dahil ang huling piraso ng palaisipan ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang pangako ni Reyes kay Ana ay biglang naging napakalinaw at napakapanganib. Hindi iyon isang kilos ng simpatya, hindi isang tapat na pagsisikap na lutasin ang kaso, kundi isang paraan ng pagprotekta sa sarili. Ang mabilis na pagsasalita ni Reyes,
ang kanyang pagsubok na pakalmahin, at ang kanyang pakiusap na pauwiin si Ana ay hindi pag-aalala, kundi takot. Takot na mabunyag ang katotohanan. Takot na si Ana, isang galit at inosenteng mag-aaral, ay halos mayanig ang maruming sistemang itinayo niya kasama ang kanyang aninong network. Mas mahigpit na hinawakan ni Lara ang folder, nag-aapoy ang kanyang mga mata. Ngayon alam na niya, hindi lamang niya inililigtas ang kanyang kapatid. Hinaharap niya ang isang bulok na sistema na pinamumunuan ng isang taong may kapangyarihang mas malaki pa kaysa sa kanyang inaakala. Habang inaalalayan si Ana palabas ng bodega, isang tunog ng dahan-dahang mga hakbang ang narinig mula sa pasukan. Ang mga hakbang ay hindi nagmamadali, hindi nag-aalinlangan, bagkus ay kontrolado, mga hakbang ng isang taong alam na mayroon siyang ganap na kapangyarihan sa silid na iyon. Huminto si Lara, agad na nanigas ang kanyang katawan. Lumunok si Ana, ang kanyang ulo ay bumaling sa pinanggalingan ng tunog, at doon, nakatayo na may tuwid na anino at isang kalmadong mukha na halos nakakatakot, lumitaw si Colonel Reyes. Mukha siyang kalalabas lang mula sa isang regular na pulong, hindi mula sa sentro ng isang madilim na operasyon. Ngunit ang kanyang kahinahunan mismo ang nagpalamig sa buong silid. Sinuyod ng kanyang tingin ang kalagayan ng bodega, ang mga nakahandusay na katawan ng kanyang mga tauhan, at ang mga dokumento na ngayon ay nasa kamay na ni Lara. Lahat ng iyon ay nakita niya ng walang kahit katiting na pagbabago sa emosyon. Kaya pala natagpuan mo ang bodega na ito, sabi niya sa isang patag na tono. Tila nagkokomento lamang siya sa isang maliit na bagay. Agad na itinulak ni Lara si Ana sa kanyang likuran at naghanda sa isang fighting stance. Malalim ang kanyang paghinga at ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat kilos ni Reyes, handang lumaban anumang oras. Nasaan si Berto? Sigaw niya, ang boses ay putol-putol dahil sa pinipigilang galit. Umiti lamang ng bahagya si Reyes. Isang ngiti na hindi nagpapakita ng katuwaan, kundi isang anyo ng pang-uyam mula sa isang taong hawak na ang buong laro. Si Berto, pain lang siya para dalhin ka rito. Lahat ng ito ay planado. Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang isang martilyo na nagpatahimik kina Lara at Ana. Ang pangungusap na iyon ay nagbunyag na hindi lamang sila mga tagahanap ng katotohanan, kundi mga kalahok na isinadlak sa isang mas malaking laro. Humakbang si Reyes. Dahan-dahan ngunit tiyak. Ang kanyang tingin ay naging mas matalas, puno ng pagsusuri kay Lara. Hindi na namin kailangan si Berto, patuloy niya. Ang tunay na target mula pa sa simula ay ikaw, Lara. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa hangin sa mga baga ni Lara. Tinakpan ni Ana ang kanyang bibig, nanlalaki ang mga mata sa takot. Nagpatuloy si Reyes, ang unit anino ay nangangailangan ng mga taong tulad mo. Malakas, mabilis, hindi nakatali sa mga patakaran. Ang kanyang mga salita ay dumaloy ng malumanay, na para bang pinupuri niya ang isang mahusay na sundalo. Katatapos mo lang sa iyong huling pagsusulit. Sa isang magaan na kilos, inihagis ni Reyes ang isang cellphone sa sahig. Otomatikong umilaw ang screen nito, nagpapakita ng isang live na video. Ang mukha ni Berto ay nakahandusay at walang buhay sa isang madilim na silid. Hindi gumagalaw ang kanyang katawan, at ang anggulo ng kamera ay sinadyang idiin ang isang bagay. Si Berto ay isinakripisyo, hindi tumakas. Sinubukan ni Lara na basahin ang ekspresyon ni Reyes, ngunit ang nakita lamang niya ay isang walang laman na kalaliman. Bago pa man siya makakilos, umilaw ang lahat ng malalaking screen sa bodega. Isang maliwanag na ilaw na nagpapakita ng mukha ng isang mas matandang lalaki na may mataas na ranggo sa uniforme. Ang kanyang mukha ay matigas, malamig at hindi kilala. Ngunit ang kanyang otoridad ay malinaw na nagpapakita na siya ay isang mahalagang tao sa madilim na estrukturang ito. Sa isang mababang boses na umalinggaw-ngao sa buong silid, isang pangungusap lamang ang kanyang sinabi, i-activate ang ikalawang yugto. Agad na namatay ang screen, nag-iwan ng isang makapal na kadiliman. Tila nagsara ang bodega mula sa lahat ng direksyon na parang isang malaking bibig na handang lunukin ang sinumang nasa loob. Mahigpit na hinawakan ni Lara ang kamay ni Ana, pinipigilan ang takot ng kanyang kapatid habang kinakalkula ng kanyang isipan ang mga natitirang posibilidad. Naging madilim ang lahat, hindi lamang ang silid, kundi pati na rin ang kanilang hinaharap. At sa loob ng kadilimang iyon, ang kwento ay nananatiling nakabitin, naghihintay ng isang bagong kabanata na magpapasya